At bago tayo tumungo sa ating talakayan, Yusek Marge, hingi muna kami ng update mula sa DOJ. So nanguna na naman ang Department of Justice sa pagbibigay ng legal assistance sa mga persons deprived of liberty. Ano yung detalye nito? Yes, Asik Joey. Bilang tugon sa krusada ng DOJ na makapagbigay ng compassionate justice for all, halos 500 persons deprived of liberty o PDLs sa medium security compound ng pambansang Piitan ang binigyan ng libreng legal assistance ng DOJ Action Center. Ito ay bahagi ng jail decongestion program ng gobyerno para palakasin ang restorative justice ng bansa. Kabilang sa mga serbisyong natanggap ng mga PDLs ang counseling ukol sa good conduct time allowance, parole, clemency at iba pang legal remedies. Kasama rito ang Public Attorney's Office at mahigit 146 volunteer lawyers at law students sa ilalim ng Integrated Bar of the Philippines at marami pang iba ang sumama. Pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang DOJ Action Center sa hakbang na ito na tiyak na magbibigay ng malaking ambag sa pagbabagong buhay ng mga PDLs. Ito naman, Yusek, patuloy yung pagtitiyak ng DOJ sa kapakanan ng mga batang biktima ng pang-aabuso sa pamamagitan ng bagong case management protocol. Interesting ito. Ano po ba detalye nito, Yusek March? Asik Weng, bilang pagsulong sa pangako ni Justice Secretary Boying Remulla na itaguyod ang compassionate justice para sa mga bata, pinangunahan kamakailan ng Department of Justice bilang chair ng Committee for the Special Protection of Children o CSPC ang paglulunsad ng revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation, and discrimination o ang CAIN+D. Binibigyang diin ng bagong protocol ang tatlong pangunahing katangian: clarity, coordination at child sensitivity. Ang makabagong protocol ay magsisilbing gabay para sa mga DOJ prosecutors para maging mas malinaw at madali ang proseso sa pagtugon sa mga kaso ng child abuse at exploitation sa ngalan ng rule of law. Sa pamamagitan ng CSPC Resolution No. 01 Series of 2025, lahat ng ahensyang kasapi rito ay inaatasang sumunod sa bagong balangkas ng protocol bilang simbolo ng pakikiisa sa layunin ng bagong Pilipinas na pagtibayin ang child protection system ng bansa. Maraming salamat sa mga update mula sa Department of Justice, Yusek Marge. You're welcome.